Binabantayang invest sa C95W, nasa moderate chance na maging isang aktibong low pressure area at maaaring maging tropical depression o posibleng maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao makakaranas ng mga pag-ulan pa rin na may pagkidlat at pagkulog. Localized thunderstorms nakataas sa most areas ng Visayas at Northern at Eastern Mindanao. At nalalabi ng Luzon, magiging maulap at asahan ng isolated rain showers kagaya kahapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 9, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:20 na ng umaga. Hindi agad tayo nakapag-report kahapon din dahil nagkaroon ng technical difficulties ang aking internet. At until now, may problema pa rin ito. So, gumagamit ako ngayon ng hotspot data muna. Dahil hindi ko ma-view yung aking webpage. So, inano ko na po yan sa ISP provider namin para maayos. So, for the meantime, naka-hotspot tayo. Kaya, expected na medyo mabagal yung pag-load siguro na ating webpage. Pero so far, mabilis naman siya. May mga di inaasahan lang kung medyo babagal siya dahil naka-hotspot mobile data tayo. So, yung mga hindi inaasahang lag o mabagal na pag-load ng data ina-expect natin yan. So, para lang makapag-presenta ako sa inyo ng mga report ng aking PIMO weather monitoring ay ginagawa natin ng paraan. Kahapon lang ay pinipilit kong maayos, sa maghapon hindi natin naayos. So, hindi natin ma-load ng maayos yung ating web page. So, kapag naka-mobile data tayo, na-review natin. So, lumalabas sa ISP provider na po yun. At hopefully, maayos na po agad nila. So, samantala sa lagay nating panahon, nakikita natin na halos wala tayong nakikitaan dito na water vapor according dito sa pinaka-Doppler radar imagery. Mukhang walang data na lumalabas. Yung zoom level not supported daw. Yan. So, titingnan natin. Mukhang walang lumalabas na animation data. Yan. Mapapansin natin mukhang walang Doppler radar si Pag-asa. Walang naglo-load na Doppler radar. So, kung magbabasehan natin yung CIMMS Doppler, i-zoom out natin para makita natin most eastern sections yan ng Visayas at Mindanao. I-update natin yung data. Yan. So, since wala kay Pag-asa yung Doppler nila, so meron tayong alternative. Yung CIMS Doppler, makikita po natin ay matinding pag-ulan ang umiiral most eastern sections ng Visayas at Mindanao area. So, nakakaranas kayo ngayon ng medyo heavy rains dyan sa bahagi nga po na yan ng Visayas. Medyo i-zoom in natin ng konti. Yan, so makita po natin ang matitinding pag-ulan ang umiiral sa bandang Dinagat Island. So most of Surigao region at ilang bahagi ng Northern Mindanao at Central Visayas. Most of Eastern Visayas at Southeastern Luzon sa may bandang Sorsogon, nakakaranas din kayo ng mga moderate at mga light to moderate rain showers. Most ng bandang pagitan po ng Southern Leyte at Eastern Visayas, kasama na ang Leyte, ay nakakaranas sila ng moderate to heavy rain showers. Kitang-kita dito base sa ating Doppler radar ng CIMS ng NOAA. So malinaw na malinaw po yan na nakakaranas sila ng matitinding pag-ulan. So kapag down po yung Doppler radar ni Pag-asa, meron tayong mga alternative Dopplers na ginagamit na matatanaw natin ng malinaw. So, kitang-kita naman po yan mga folks So, ingat na naman po sa mga pagbaha at pagguhong ng lupa. Asahan ang thunderstorm na nakataas ayon sa dito pwede Pag-asa sa Visayas area. So, punta tayo sa hydrological section sa ating flood advisories. So, nakataas ang maging sa rainfall advisory. Merong heavy rain na umiiral ngayon dito sa bahagi nga po ng Eastern Samar. Yan, naka-yellow color siya.
Yan, naka-yellow warning according sa data feed. Naka-yellow warning po ang halos sa buong Eastern Samar at Leyte. And then, nakataas din sa orange warning ang Dinagat Islands. Yan. At ilang bahagi nga po na Agusan del Norte, Agusan del Sur at most of Surigao area. So, halos buong Caraga area nakakaranas ng moderate to heavy rain showers po. So, ingat po mga folks, lalo na sa area na yan na nakataas ang orange and yellow warning ngayon dyan sa area. Yan. Ingat na naman po sa mga potential na pagbaha at pagguho ng lupa. Yan, zoom in na natin para makita nyo po kung anong area ng buong Caraga area na nakakaranas ng moderate to heavy rain showers. Lalo na dyan sa may bandang Surigao del Norte sa Dinagat Islands at Siargao. Ingat po ha, malakas po ang pag-ulan daw dyan. At sa may bandang Eastern Samar at Leyte, nakataas sa yellow warning ang mga pag-ulan ngayon dyan. So ingat po mga folks. Samantala sa thunderstorm, according kay Pag-asa sa data feed nila, yan, sa thunderstorm watch, makikita po natin ay nakataas ang most of Visayas area, kabilang na ang Panay Island, Negros Region. Medyo mas mataas po yung affecting warning dyan sa Negros Occidental. At dito sa bahagi nga po ng bandang Capiz, ayan, kasama na hanggang areas ng Panay, dyan sa bandang Kabatuan, hanggang Iloilo na daw yan. Apektado na daw yan ng mga pagkulog at pagkilat. At rest ng Central Visayas at Eastern Visayas, at least expecting warning ang nakataas dyan base sa data feed ni Pag-asa. So malinaw yan niya, pinakita na natin yung pinakamapa at malinaw naman po yung ating presentation. Kabilang na dito sa Bohol at Siquijor, expecting warning ang localized thunderstorm. So just in case po, ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil gaya na po ng report natin ng mga nakarang araw, asahan ang magiging maulan most of Mindanao at Visayas area dahil na rin sa surface trap na extension nitong si 95W Invest. At kapapasok lang sa ating dashboard as of 10 o'clock AM, may bago na naman tayong Invest na tinawag na 96W. So, i-discuss natin yan kung saan malolocate yan. Nag-post na rin tayo sa Facebook page ng pinaka-latest update nito. At tila, hindi rin ito nagiging banta sa bansa dahil nasa may bandang silangan ito ng baybay ng Northern Mariana Islands. So, di-discuss natin yan further. Sa ngayon, yung ating current conditions muna, overcast, gloomy haze, at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At expected yan tuloy-tuloy yan dahil magiging mas mostly cloudy tayo ngayong araw. Dahil medyo umiiral ang northeasterly wind flow sa extreme north Luzon. May huling pahabol pa siya, which is na-report natin yun noong nakarang araw. Sa lowest temperature na naitala na kay weather station, kinanang 3:04 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Pero kahapon, nasa 31.3 degrees Celsius ang pinaka-highest air temperature namin. Kahapon ito ng umaga at 9:39 AM. So, ibig sabihin mukhang mababa o natiling mababa ang aming heat index na bumaba sa 38.7 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. Samantala sa PH extremes in past 24 hours, nangungunang San Jose, Occidental Mindoro sa may pinaka-highest air temperature na 35.2 degrees Celsius. At sa lowest sa Baguio, mukhang balik ginaw sa kanila ha, at 13.6 degrees Celsius na ginaw. Kaya siguro hindi pa rin inaalis talaga ni Pag-asa ng onset ng ating amihan. Kasi may mga huling bugso pa kasi, humahabol pa yung manipis na hanging amihan sa Hilaga. May mga pag-usbong pa siya. At sa inula naman ang Davao City Airport, dyan sa Francisco, Balingoy, ay nakatotal sila ng 33 mm o 33.2 mm na total rainfall. Kahapon, nag-ulan kami sa Caloocan, 0.3 mm, light drizzle. So sa loob ng 7 araw, nakaka 8.7 mm kami or total March rain po namin, 9 mm lamang ang total rainfall. Outside humidity, 74% katamtaman tayo at bumaba ito ng 3% since last hour. High pressure area tayo, so medyo ramdam ang presensya ng amihan. Medyo nakaramdam, yan. Pumasok pa nga sa 1,014 hectopascals. And steady ito since last hour. So nagkakaroon tayo ng high pressure area. So dahil po mataas ang high pressure area, iiwas talaga pahilagang silangan ang galaw ng anumang low pressure area niyan. Samantala sa ating high tide, low tide status, pa-high tide po tayo, moderate to high. So, yung sea level natin, double check na rin natin kung umaabot ba sa mahigit 1 meters ang taas
mukhang hindi pa rin. So gaya na ating sinasabi, hanggang 0.8 meters to 0.9 meters, halos magwa 1 meter na rin in 3 days ang magiging taas ng sea level natin. Sa ngayon, ang high tide natin ngayong araw ay mga hanggang 0.8 meters po. So mamayang mga bandang 1:14 yan ng hapon. Then bukas ng March 10 ay 0.8 din. Then 0.9 by Wednesday ng March 11 po. So halos 1 meter lamang ang itinaas nito. Sa atin namang air quality, wala tayong problema so far. Mababa ang ating solar energy dahil maulap tayo ngayon. So diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:07 AM at lulubog po ito mamayang 6:05 PM. At ang ating warning gibbous na 72% illuminated ng liwanag ng buwan. Yan. So magmo-moonrise po ito mamayang gabi pa po 10:56 PM at lulubog iyan bukas po ng umaga na ng 9:35 AM. So lalabas niyan, palubog pa lamang yan kinabukasan ng umaga. Yan. Ngayong umaga, kakalubog lang siguro niya kaninang mga bandang 8:00. So, bukas ng umaga, mga 9:35 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes, sinasahan magiging partly cloudy, to mostly cloudy tayo sa maghapon. Mataas ang chance na pag-ulan, 100% chance. Baka kahapon, mga light drizzle isolated lang siguro magiging pag-ulan natin So, take note yan. At bukas ay partly cloudy ang maghapon natin. So sa ating short-term weather forecast po, magiging klaro pagdating ng Miyerkules, may clear skies daw tayo. Then pagdating ng Huwebes at Friday na naman, itong darating na weekend, magiging maulap tayo. Mostly partly cloudy to sa mostly cloudy. At napakaliit na mga isolated rain showers daw ang naka-forecast. So typically, dahil magiging mas maulap tayo at very gloomy na paligid. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang napakamaulan ang bahagi na ito ng Eastern Visayas at Mindanao area. So, pinakita ko na sa inyo yung thunderstorm watch at rainfall watch kanina. Nasa yellow to orange ang warning ng rainfall advisory mula sa Data Philippine Pag-asa. At mula dito sa pinakahimawari satellite imagery ay matitindi ang pag-ulan sa buong Eastern Visayas, kabilang na ang Leyte, Sama region, umaabot din sa ilang bahagi ng Cebu ang mga moderate to heavy rain showers. So kung titingnan natin heavy rain potential po, malawak ang heavy rain potential sa halos buong Eastern Visayas at Northeastern Mindanao area. So buong Agusan region po yan sa Mindanao at Surigao region sa Mindanao ay makakaranas ng moderate to heavy rain showers at most of Northern Mindanao hanggang Cagayan de Oro na yan, Misamis Oriental, papasok na yan ng bandang Misamis Occidental, sakop ng Zamboanga Peninsula na. Siyempre hindi lusot ang ilang bahagi ng Davao region mula sa Eastern Mindanao, mula Bislig o Hinatuan, pababa. Yan mapababa na yan ang Agusan del Sur, then pababa ng Campos de la Valle sa Davao de Oro. Makakaranas po tayo ng mga moderate and some heavy rain showers po at localized thunderstorms na rin. Yan. Asahan ang Northern Mindanao, kabilang na ang Davao del Norte, so ang City of Davao hanggang Davao del Sur na po yan. Makakaranas tayo ng mas maulap na yung paborin. Kalat-kalat na mga ilang clusterized, moderate to heavy rain showers, kabilang na ang Central ng Mindanao, Kidapawan o Cotabato areas, Lanao region, yan, kasama na ang BARM, yan, BARM, kasama na ang buong Maguindanao area, yan, at magiging maulap naman at isolated na magiging pag-ulan sa Sultan Kudarat, South Cotabato at most of General Santos City hanggang sa dulong-dulo na po ng Sarangani. So ingat po sa mga posibleng pagbaha at pag-unang lupa. At sa Zamboanga Peninsula, magiging maulan na rin ang most of dulo ng Zamboanga City. Magay sa isla ng Basilan at Hulusulo, nakakaranas din ng moderate to heavy rain showers. So kabilang na ang ilang bahagi ng Zamboanga del Sur na magiging mas maulap tayo at biglang clusterized po ng mga kalat-kalat na mga light to sa moderate rain showers. So importante yung payong mga folks. At mula sa Eastern Visayas nga po na binanggit natin na nakataas sa yellow warning according sa Data Philippine Pag-asa ang buong Leyte at most of Eastern Samar region. So alam na po natin ang gagawin, maging alisot, ingat sa posibleng pagbaha. Makakaranas din ng clusterized heavy rain showers ang most of Cebu area mula dyan sa bandang Baang, bandang Daan Bantayan, pababa ng Bogo hanggang sa bandang Liloan na po yan. Yan, magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa rest ng Cebu, Bohol at Negros region. Kabilang na ang Canlaon area sa paligid ng Bulkang Canlaon at most of northern part ng Victoria sa Bacolod,
Cadiz at Escalante. Magiging maulap din ang katimugang bahagi ng Negros Region, mapa-oriental o occidental man yan, kabilang ng Sipalay o Candoni, at dito naman sa bandang oriental naman ng Negros Oriental, kasama na ang Dumaguete at bandang Bayawan na po o Siaton. Sa bahagi naman ng Panay Island, kabilang na ang Iloilo City na sa nakataas po ang affected ng localized thunderstorms, kabilang na ang most of Capiz, Aklan, at dyan sa bandang silangan ng Calles, Concepcion, San Rafael hanggang pababa niya ng Banate, Nuevo hanggang Dumanga. So, hindi ligtas sa mga magiging pag-ulan ang Guimaras po malapit sa Iloilo. So, ingat po sa mga localized thunderstorms. At rest ng Southern Luzon, magiging maulap din tayo mula dyan sa pagitan nga po ng Masbate hanggang Sorsogon na nakaranas din ng mga moderate to heavy rain showers. Ang Kabikulan, lalo na sa Sorsogon at Legazpi at Catanduanes. Rest ay magiging mostly gloomy at maulap ang buong Iriga, kasama na ang buong Camarines Sur hanggang Camarines Norte na po yan. At mga isla natin sa Borias Island, yan, Marinduque o Maparomblon man yan ay magiging maulap po. Expected ang mga ilang light to moderate showers. At pagdating naman sa bandang Mindoro, magiging maulap din tayo at least dito nakakasilip ang haring araw pero very gloomy po ang paligid. Moderate to heavy rain showers naman ang iiral sa buong Puerto Princesa, kaduluduluan po ng Batara sa Balabac at Kalayaan Group of Islands. Bagay sa bahagi nga po ng dyan sa El Nido, pataas ng Coron, Palawan, magiging mostly cloudy rin po tayo. Expected ang mga isolated and scattered rain showers and localized thunderstorm. Wala naman sa bahagi ng Calabarzon area, kasama na ang buong Laguna, yan Batangas man yan, papasok dyan sa bandang Rizal at dito sa bandang Silangan, Paimpanta, Quezon, pataas ng Aurora region ay magiging mag-gloomy at maulap din tayo. Expected ang isolated rain showers sa maghapon dahil sa surface trap. So damay po ang Metro Manila at Bulacan hanggang dyan na yan sa boundary po o pagitan ng Angeles, Pampanga hanggang Gapan, Nueva Ecija. Magiging maulap din tayo at asahan ang isolated rain showers. Nagiging katamtaman na mula dyan sa bandang Gapan, pataas na po yan ng San Carlos sa Pangasinan at Tarlac sa Central Luzon. At ilang bahagi sa Extreme North Luzon ay magiging katamtaman, moderate at nagiging fairly weather po tayo. Nagkakaroon lang tayo ng mga partly cloudy at dahil sa pag-iral po ng manipis na northeasterly surface wind flow dyan, medyo magiging maginaw ng bahagya ang inyong temperatura po dyan. So mostly ang Extreme North Luzon nagiging katamtaman at medyo maaliwalas ang panahon. Maliban na lamang sa amin sa Metro Manila, pababa na yan hanggang sa bandang Mindanao. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Mula dito sa ating dashboard, makikita po, dalawa na po yung ating binamatayan na isang medyo active na low pressure area at isang bagong invest low pressure area. Tinawag na po ito as 96W. So, makikita siya dito sa may bandang silangan ng baybay na po ito ng Guam or Northern Mariana Islands, halos. So, susukatin natin yan. Ang reference point natin ay bandang Kasiguran, Aurora. Lumabas ito 10 o'clock pero ang naka-indicate sa kanya 8 o'clock. Pero ngayong 10 o'clock lang kasi ito lumabas. So namataan sa layong 2,777 o 2,778 km east ng Kasiguran, Aurora sa labas ng Philippine Area of Responsibility, approximated center ng nitong low pressure area. Yan. At ito namang si 95W. Makita nyo po, pahilagang kanluran siya, then nag-northward siya, then unti-unti kumikilos ito pa-recurve pa northeast po. Yan. So makita natin as of 8 o'clock AM, namataan din ang sentro ni 95W kung susukatin din natin. Nasa bandang silangan na po ito ng Eastern Visayas. Reference point natin siguro Guian Eastern Samar sa labas ng PAR. So, yan, approximate mula sa center, ang layo nito, 1,518 km east ng Eastern Samar region sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, halos sa walang nakikitaan pareho na ito ay magiging banta sa bansa, gaya nating analysis, dahil gaya nga po na ating sinasabi, itong si 95W ay unti-unti kikilos yan pa ganyan. Yan. So, pinaliwanag na natin, di ba? Nagkaroon po kasi ng northeasterly surface wind flow dito. Yan, nagkaroon ng frontal system
So, na-compress po yung hangin dito at yung environmental steering environment sa kanya, na-force po dito sa low pressure area na to na umiwas. Then, tataas po kasi magkakaroon ng mataas na high pressure area dito. Tumaas na nga po yung high pressure area dito sa amin sa Caloocan, umabot na ng 1,014 hectopascal. So, umiwas tuloy yung galaw ng low pressure area. So, inaasahan natin si 96W ay iiwas din ito at walang nakikitaan sa ngayon na magiging banta ito sa bansa. At since medyo mataas na po yung elevation position niya, kaya malamang sasabay din to sa direksyon ni 95W. Sa ngayon, maliit pa ang tsansa nito na magiging aktibong low pressure area sa ngayon, hindi kagaya ni 95W. Posibleng sa susunod na 24 oras na itaas siya ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. As of 8 o'clock AM nga po, central air pressure ni 95W, 1,008 hectopascals at nanatiling under 50-50 o halos moderate ang kanyang tsansa na maging aktibo na o maging isang ganap na bagyo. 37 km per hour pa lamang at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So almost halos 50-50 magiging isang tropical depression po siya or maring hindi. So, very 50-50 siya. Very moderate po ang kanyang status. Dito sa ating monitoring, nakita niyo po, nasa high probability na siya na maging isang tropical depression niya. Yan. So, yung surface trap nito, kung i-activate natin yung Himawari RB o Rainbow, makikita po natin ang trough nitong si 95W nagpapang-abot nga po sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao na nagdadala po ng malawakang pag-ulan dyan sa bahagi ng yan. So, yan po. Yan. Yan. Magdadala po ng malawakang pag-ulan ngayon dyan sa bandang Mindanao at Eastern Visayas. Gaya nating analysis nung nakarang araw. So, mapapansin nyo po ay yung surface trap ni 95W nagpapang-abot na nga po dito. So, mag-ingat pong lahat kahit na hindi magiging banta itong si 95W, magdadala naman ito ng malawakang pag-ulan dito. Yan. Ito po yung pinaka floating satellite niya. Ayan, medyo may circulation na siya, may bahagyang low level convection siya, pero disorganized dahil napipiga nga po siya ng northeasterlies dito, yung frontal system, yan, nag-shear in sa kanya, kaya napipigilan yung kanyang development. Hanggang tropical depression, ang inaasang forecast ayon sa ating tropical cyclone intensity forecast ng ating Spaghettios charts, yan, makikita po natin, hanggang within 2 to 4 days, 2 to 3 days, yan. Maglalaro siya sa tropical depression lang ang aabuti na ilalakas ni 95W. So, yun lamang po ang nakikita natin at wala siyang further intensification just in case maging tropical depression siya sa susunod na 24 oras. So, expected itataas siya ni Japan Meteorological Agency. So, sa ngayon, bago pa lamang itong si 96W kaya hindi pa natin mako-conclude kung yan ay magiging aktibong low pressure area na rin o magiging ganap na bagyo sa ngayon ha. So, monitorin natin yan. Update na lang, i-update natin, mag-update po tayo sa ating Facebook page anytime kung ano ang magiging further development ni 96W. Sa atin namang global spectral model o global assessment monitoring gamit ang mga global spectral model at mga computer simulations. Mula sa ating West Pacific Basin po natin, mataas po yung probability nga po niya. Yan, natiling 35%, so napakaalanganin yung kanyang further developments. Pero malinaw naman po na mataas po talaga yung vorticity dito sa area na yan. Yan, mataas talaga ang vorticity kaya bumababa talaga yung atmospheric pressure. So malinaw naman sa global tropics hazard at yung 20% mukhang napaaga po yung forecast niya. Mula sa ating global spectral model, mapapansin natin nagkaroon nga po ng dalawang aktibo o sirkulasyon dito. Yan, nagkaroon ng vorticity dito ay medyo pumasok yung isa o magkaroon ng shallow vorticity and then malakas po kasi yung presensya ng northeasterly surface wind flow dito at tumaas yung high pressure area, so medyo naitutulak siya pahilagan silangan itong si 95W. And then may isa pa na namang bagong circulation dito sa silangan ng Guam o Northern Mariana Islands. Pero mapapansin nyo po, pasilangan ang nagiging kilos niya. Kasi nga po, napipiga nitong
frontal system dito sa may bandang hilaga ng ating bansa. So parehong maliit ang posibilidad na dumikit sa anumang kalupaan sa bansa. Wala sa kanyang mean sea level pressure, kung titingnan po natin, malakas po yung range of high pressure area natin sa hanggang bandang Southern Luzon, kaya medyo na itutulak po ang anumang nabubuong low pressure area dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Na itutulak pasilangan. Yan. Ito po yung ridge, then napupush out siya, umiiwas po yung bagyo. Kaya hindi nakikitaan na lalapit ito o papasok ng PAR. Yan. So, napakaalanganin ang nagiging sequence niya. Yan. Sa mga computer models naman, ganun din ang ipinapakita. Palayo, pahilagang silangan din ng kilos. Dahil nga po sa mataas po yung high pressure area dito sa atin, sa Luzon, itutulak palayo, pasilangan ang anumang low pressure area na nade-develop. Ito po yung nakikita natin ayon kay GFS at ECMWF. Yan. Pahilagang silangan din ang ikinikilos nilang dalawa, pati yung isang bagong invest na naman. So yun po, at walang parehong banta na nakikitaan na papasok ito sa bansa o tatama sa anumang kalupaan ng bansa. Ang extended forecast na po ito hanggang March 15 to March 16, 2026 na po. Yan, yung extension forecast na yan. So wala tayong nakikitaan na magiging banta sa bansa. Probability at least 60 to 70% itong C95W at yung bagong invest nandito sa may bandang silangan ng Guam or Northern Mariana Islands, at least nasa 40% na siya. Pero yung kilos niya, mapapansin nyo po, pahilagan silangan po yung kanyang ikinikilos, paganyan. And then ito po yung compression ng ridge of high pressure area. Malakas yung high pressure area dyan. So iniiwasan po ng bagyo. So, hindi nakikita ang papasok ng PAR. So, yun lang po pinaka-analysis natin so far. Yan. So, itong empirical forecast nito for second week and third week, na i-report na natin yan. Pero malinaw po na wala itong nakikitaan na banta. Ang magiging banta lamang sa bansa, yung magiging pag-ulan nga po dito sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area dahil po sa surface trap nitong C95W. Yun lamang magiging concern natin, kaya pag-ingatan pa rin natin yung mga pag-ulan lalo na sa bahagi nga po ng Eastern Visayas at Mindanao areas. Samantala sa Ulat Lindol, makikita natin na medyo may mga pagyanig tayo kaninang madaling araw since 1 AM at kaninang umaga mga bandang alas 6 po yan. So since mukhang malayo ito sa amin sa Caloocan, so double check natin sa short period ni PBOX, mukhang wala. Pero may mga ilang pagyanig dito sa may bandang Calayan, Cagayan, malapit dito sa Metro Manila. Yan, and the rest medyo malalayo na eh. So, mukhang sa labas ng bansa siguro itong malakas na ito na teleseismic. So, double check natin sa real-time world seismic monitoring natin. Ito, Aleutian Islands na naman. So, puro aftershocks na naman dito. 6:41 AM. So, hindi sa amin to. So far mukhang wala namang malalakas, pero dito sa may bandang Katchamka, magnitude 5.1 at 5.9 sa Katchamka. Malamang ito yung na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. Pero sobrang layo niya kasi at yung epicentral depth niya mababaw, medyo na-detect yan. Malamang ito yan sa Katchamka, Russia. So wala naman dito sa loob ng Pilipinas yung malakas-lakas sa pagyanig. Ang pinakamalapit lang typically bandang Honshu, Japan. At mayroong latest dito sa bandang malapit sa Osaka, nagkaroon na naman ng pagyanig. Pero sa paligid sa Pilipinas, mukhang wala naman tayong malakas-lakas na mga pagyanig so far. According dito po. So, mayroon magnitude 5. So, bandang kahapon ito. Yan. Wala tayong latest at mula sa ating local earthquake monitoring, wala tayong magnitude 4 na naitala. Mula na rin sa data feed ni PBOX yun. So, wala po tayong detect. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of March. So, ito po yung total earthquakes natin. Nasa 222 earthquakes na po tayo total. 212 dito is magnitude 2.0 pataas. 8 magnitude 4 at 2 magnitude 5.0 na. So, nakakadalawang magnitude 5.0 na po tayo. Isa sa may bandang Batangas, malapit. Yan. Yan, sa may bandang Calatagan. At merong magnitude 5 dito naman sa karagatan ng Sarangani. Yan, sa may bandang Balut Island. Yun. So, mas medyo peligro dito sa bahagi nga po malapit sa bandang Nasugbu, Batangas.
o Calatagan, Batangas. Dahil mas malapit ito sa Metro Manila, so medyo alisto po tayo. Walang kinaugnayan yan ang Taal Volcano dahil tectonic po ang pagyanig niya. Tectonic siya at hindi po volcanic. So yun po, maliwanag yan mga folks. So nasa total of 222 earthquakes na po tayo. Medyo konti pa po yan. Pero meron na agad tayong dalawang magnitude 5.0 na naitala. So yun lang po ang pinaka-latest natin for earthquake monitoring. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, March 9, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin and analysis para sa araw ng Lunes, March 9, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, asahan natin na medyo mag-gloomy tayo at maulap ha. At expected ang isolated and scattered rain showers anytime. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.